magandang hapon. Sa kasalukuyan po pala ay okay na andito sa aking gulayang kaunti. Ako po ang inyong katambay na magsasaka. Yan. Tayo nagtanim ng kalbasa dito. Yan. Kalbasa, bagong tanim. Almost 5 days. Ito, may tinanim ako dito ay bibihira at imported. Ito. Yan ay US soya. Nagpilit po tayong magtanim ng US soya. Tapos nagawa tayo ng kaunting silihan. Yan. Yan po, sili po ito. Ito po yung siling pansigang. Bigyan ko lang kayo ng kaunting tip tungkol dito sa isa sa mga paraan ng pagkatanim ng sili. At kita nyo, wala siya halos talbos. Oh. Yan, wala siyang talbos na mayor. Ito, dapat ito ay may bunga na, pero ito ay simula pagkatanim ko, ito binili ko kasi pula ay yaan ay wala pang isang buwan. Ayan, marami na sanga. Masanga na. Ito kasi ang isang tip ng isa sa sili. Anumang halaman na gulayin na ating sa mga halamang tumatagal ang buhay o gulay yung tumatagal ang buhay, isa sa aking ganun sa akin, sa opinion ko, ay mayroong kasing lalo na mga hybrid ngayon ay napakadaling bumunga. Ang isa sa masama doon sa madaling bumunga ay yan ay madali ding mamatay pag madaling bumunga. Kaya ako, yung ganang akin, ang opinion ko, ito ang taas lang nito, oh. Mga 4 inches lang. Ang opinion ko doon ay tanggalin kaagad muna ang bunga, ang bulaklak, and then tanggalin din ang talbos para ang kanyang katawan lumaki, tumigas, at nang hindi kaagad maubos yung pinakang puti sa loob ng yung pinakang sustansya ng katawan nito, para hindi kaagad maubos ang sustansya nito, kasi sa loob nito may parang fluid yan na maputi. Kung sa tao, utak ng buto yun. Yun ay dapat ay may preserve muna habang dinidevelop niya ang ugat ang mineral na mapapasok dito sa katawan na to, at nang para to humaba ang buhay niya. Pag humaba kasi ang ugat niya, malakas siyang kumain ng anumang mineral na nasa palibot, and then humahaba ang buhay ng kanyang katawan. Ngayon, kung tulad niyan, yan, bunga yan. Ito, mga 30 days pa lang ito, 25. Kung ito hindi ko tatanggalin, bulaklak na to, yan. Pag hindi ko yan tinanggal, yan ang dahilan ng pagkadali ng buhay niya. Yung iba natin mga magsasaka, tuwa sila pag nagkita sila ng bumulaklak na o magkakabunga na kanilang halaman. Ang hindi lang nila alam, yan, may bulaklak na rin. Yan. Ang hindi lang nila alam na ang kanilang halaman hindi lalo nila pakikinabangan ng husay, kasi kadahilan ng yun ay madaling natutuyo yung pinakang katawang ganito. Ito, yan. Kasi yung biglang tama ng sa lalakas ngayon at sa gagaling ngayon ng ating mga pang-spray,
mga abono, lalo na kung tayo manggagamit ng chemical fertilizer, sa lakas ng bigay ng tama niya, matutuyo itong katawan na to. Matutuyo yung pinakang busil na yan, yung pinakang gitna na may maputi yan. Yung pinakang fluid niyan mawawala. Pag yun ay natuyo, ang tendency niya maninilaw. Utay-utay na siyang mamamatay. Ang tawag nung iba, bacterial infection yun. Hindi. Ganun sa akin, yun ay kanya-kanya tayo ng paniniwala. Pero ganun sa akin, yun ay dahilan sa ating paggamit, pagkakakuha kaagad ng bunga nung pinakang fluid na yun ay mapapunta agad sa bunga, kaya madaling mamatay ang halaman. Ito sasabihin ng iba, bacterial infection to. Ito, ganun sa akin, hindi ito bacterial infection. Ito ay chemical reaction na naging tama nito. Yan, chemical reaction. Tingnan mo ang katabi. Laking ganda, di ba? Katabi din 'yun, Yan. Chemical reaction ang inabot nito. Kasi sa pag-application natin ng chemical ng yan ay nagkakameron ng infection. Nagkakameron din ng side effect. Kung sa tao, side effect. Ang halaman ganun din. 'Yun. Yan lamang po ang kaunting naibigay ko sa inyong, sana po may natutunan po kayong kaunti sa aking na-share sa inyong kaunting kaalaman. Ako po pala ang inyong katambay na magsasaka. Maraming po salamat. Bye bye.